ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras nang tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa imig po na yung napapakinggan ay muli pong sumasayang papawi ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dinaralo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakabili ngayon sa muli sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kababayan, sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid, saan man po kayo dakong na lugar naroon, sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, dyan po sa mga coastal barangay na sakop ng Magallanes, coastal barangay na sakop ng Bulan,
Coastal Barangay ng Matnog at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa lahat ng naaabot po ng himpilang ito. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at paglalaan ng oras at panahon para makinig ng mga salita ng ating pong Panginoon. Amen. At lalo na po sa ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa ating pong mga Facebook Live viewers, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Yan po, mga kapatid, ang aking contact number, at patuloy po malaya niyo po akong kontakin o tawagan. Lalo na po kung meron po kayong prayer request and counseling, mga kapatid, ay lalo na po kung meron po kayong willingness or desire na mag-aral ng mga salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan. Amen. Malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong technical side dyan sa radio station, si DJ Box at si Paring Vincent. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pag-assist. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang ating pong mga radio listeners. Amen. Diyan po sa 63 barangay na sakop ng Bulan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maging ang ating pong senior pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar, diyan po sa Iquirino. Amen. Magandang umaga po sa inyo at maging sa ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Iquirino at UPC Magsaysay, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At patuloy din po namin ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw na ito ng linggo. Alas 7 po ng umaga dyan po, mamaya po dyan po sa Santa Remedios, UPC Santa Remedios. Amen. Patuloy po namin ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid, na kung paano tayo nagsasama-sama sa programang ito, sa pakikinig, magsama-sama din po tayo physically sa ating pong pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong bahay panambahan dyan po sa UPC Santa Remedios ay sa tapat lamang po ng gymnasium dyan po sa Santa Remedios. Amen. Praise God. Kung kayo po ay papasok papunta sa Santa Remedios, amen, bandang kanan po, mga kapatid, ang ating pong church location. At kung kayo naman po ay malapit sa Matnog, amen, kung kayo naman po ay taga Matnog, praise God, ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw din po ito, araw ng linggo, alas 8 po ng umaga mamaya, sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaro ng ating pong church location. Patuloy po namin ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid, ang ating pong schedule ng pagsamba, at patuloy natin purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Amen. Diyan po sa Zone 2, ang Baguio family. Magandang umaga po ang ating pong mga kapatiran dyan sa Santa Remedios. Praise God, mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Hamurawon, dyan po sa San Juan Daan, at maging ang mga kapatiran po natin dyan sa JP Laurel, sa Zone 7, sa Barangay Aquino. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At maging ang ating pong mga kapatiran dito po sa UPC UPC Matnog, Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ang mga kapatiran po natin dyan sa UPC Manurabi, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Barangay Hinablan Oriental. Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon Jesucristo. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na nalalapit na po ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Maging ang ating pong mga Facebook Live viewers, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Laura Gumban, Sister Mary Jane Soledad, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marlene Gulyoso, good morning po. And Sister Margie Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Sister Christe Disoyo, praise God, good morning po. And Sister Sheila May Pinaranda, amen, Ibanez, praise God. Thank you so much for watching from Malaysia. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. At by this time, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na kung saan ito ang sentro ng ating pong programa, ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay manalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa ating pong pagtatalakay, mga kapatid. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin ngayon. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa provisyon at proteksyon. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos, sa amin pong buhay. Salamat sa iyong kabutihan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala sa iyong harapan. Panginoon, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, sa amin pong mga giliw na taga-subaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso at isipan, magpahayag ka po at magpakilala sa lahat ng aming pong mga tagapakinig at tagapanood. Patuloy mo pong katagpuin ang kanilang mga pangangailangang espiritual, pisikal at pinansyal, anuman ang kanilang mga kalagayan sa sitwasyon sa buhay. Lord, I pray for your divine intervention sa amin pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita, sa amin pong mga kababayan, sa amin pong mga giliw na taga-subaybay. I pray, Lord, for your divine intervention. In your name, Jesus Christ, our God and Savior. Amen. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, pwede niyo po akong sabayan sa pag-aaral, pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong tatalakayin, mga kapatid. Praise God, dito po sa aklat ng Proverbs chapter 23. Amen. Dito po, mga kapatid, sa verse 19. Ang sabi po dito, makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne, sapagat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili, oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Amen. Praise God. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa atin pong pagtatalakay. Ang atin pong pag-aralan ngayon ay tungkol sa mga anak. Amen. Ako po ay naniniwala na lahat po tayo ay naging anak, mga kapatid. Or marahil ang ilan po sa atin dito ay nasa senior na, o ang iba naman po ay nasa parenthood na. Pero I do believe, mga kapatid, na tayo ay dumaan sa pagiging anak. Minsan tayo naging anak. At yung ikaw ay meron pang magulang ngayon, salamat sa Panginoon na meron ka pang magulang na nagbibigay sa iyo ng payo at nagbibigay sa iyo ng gabay. Ganun pa man, mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga na meron tayong kinikilala na nagpapayo sa atin
At meron tayong kinikilala na nagbibigay sa atin ng patnubay. Kumbaga, meron tayong kinikilala na seniority, mga kapatid, sa buhay nito. Ang problema kasi, mga kapatid, sa panahon ngayon, nawawala na po yung seniority, mga kapatid, ng tao. Dahil ang mga kabataan ngayon, kung sila po ay makipag-usap o makipag-socialize sa kanilang mga mas nakakatanda sa kanila, ay para bang kalibil nila yung mga tao na yun. Kaya kung meron man nakikinig ngayon ng mga kabataan, kapatid, amen, praise God. Tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat meron tayong kinikilala sa ating pong buhay. Una na dyan, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. At pangalawa, yung mga tao na nasa paligid natin. Una na dyan, ang ating pong mga magulang. Napakahalaga ng isang kabataan ay may kinikilalang magulang. I am not talking about doon sa may magulang ka o wala. Kundi, iba kasi yung mga tao na may kinikilalang magulang. Mayroong kinikilalang ina at mayroong kinikilalang ama. May mga tao kasi na may mga magulang pero hindi nila kinikilala bilang ama at bilang ina. May mga magulang sila pero hindi nila kinikilalang bilang ama at bilang ina ang kanilang mga magulang. Meron pa nga akong nakausap na isang kabataan. Ang kanyang dinidemand sa buhay ay sumunod sa kanya yung kanyang mga magulang. Yung sumunod sa kanya yung kanyang ama at yung kanyang ina. Sabi ko sa kanya, saang libro mo mababasa o saang aklat, saang eskwelahan mo natutunan na dapat ang mga magulang ay sumunod sa mga anak? Una, mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, ang una mong gawin bago ka mag-demand na sumunod sa iyo ang iyong mga magulang, una ka munang sumunod sa iyong mga magulang bago mo sila pasunurin sa iyo. At kung ikaw ay magpapasunod sa iyong mga magulang, siguraduhin mo na yung pagsunod na dinidemand mo sa kanila ay tama at nararapat sa mata ng Diyos at maging sa mata ng mga tao. Iba po kasi, mga kapatid, ang trend ngayon ng mga anak, ng mga kabataan. Gusto nila sila ang pinakikinggan, gusto nila sila ang sinusunod. Pero mga kapatid, amen, aminin natin sa hindi, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kailangan mong sumunod sa iyong mga magulang. Kailangan mong sumunod sa iyong ama at ina. Huwag kang mag-demand sa iyong mga magulang na sila ang susunod sa iyo, mga kapatid. At ang mga kapatid, ang nakakalungkot pa dyan, yung mga kabataan na gusto na nagdidemand na dapat sundin sila ng kanilang mga magulang, sila pa yung mga kabataan na walang napatunayan sa buhay. Kung sino pa yung mga walang napatunayan sa buhay, sila pa yung demanding sa mga magulang, mga kapatid. Pero yung mga kabataan na mayroon nang napatunayan sa buhay, sila yung mas mataas ang pagpapahalaga sa magulang. Mga kapatid, hindi natin maintindihan yung mga kabataan ngayon. Grabing pagbagsak ng moralidad ng mga kabataan ngayon. Kaya ang sabi ni Solomon, makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Mga kapatid, sa atin bilang mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, tayo, lahat mga kapatid na minsan ang naging anak, minsan naging kabataan, minsan naging young people, dalaga at binata. Mga kapatid, kung tayo pa ay may mga magulang na, kung ikaw ay wala ng magulang, amen, praise God. At kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang una mo nating gawin ay makinig. May mga tao kasi, mga kapatid, na inuuna ang pagsasalita kaysa makinig. Mga kapatid, which is hindi yung tama at hindi yung makakabuti sa isang tao. Dapat ang una nating gawin ay makinig. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, magmakupad ka sa pagsasalita, maging mabilis ka sa pakikinig. Sa panahon ngayon, baliktad po, mga kapatid.
mabilis ngayon mag-react ang mga tao kaysa makinig. Mas mabilis silang mag-react kaysa makinig muna. Pero ang sabi ng Biblia, makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas. Listen and be wise. Mga kapatid, sa iyong pakikinig, maging wise ka rin. Mga kapatid, dahil hindi lahat ng pinakikinggan mo ay makabubuti sa iyo. Kaya masan niyo po yung mga kabataan na napapariwara. Imbis na mag-aral, nalululong sa bisyo, nalululong sa barkada, mga kapatid. Hindi naman masama ang magbarkada, pero dapat pipiliin mo ang mga barkada na sasamahan mo. Kasi dalawang klase po ang barkada. Yung dadaling ka sa kabutihan at dadaling ka sa kasamaan. Mga kapatid. Kaya dalawang panig ang iyong dapat pakinggan. Dapat alam mo kung dinadala ka na sa kasamaan o mas dinadala ka sa kabutihan. Mga kapatid. Kaya nga, ang may mga kabataan ngayon na mas pinakikinggan nila yung payo ng kanilang mga barkada kaysa sa payo ng kanilang mga magulang. May mga kabataan ngayon na mas close nga sila sa mga barkada nila kaysa sa kanilang mga magulang. And at the same time, mga kapatid, mas marami ang oras na iginugugon nila sa barkada kaysa sa kanilang pamilya, kaysa sa bahay. Mga kapatid, dahil mas pinakikinggan nila yung mga sinasabi ng kanilang mga barkada kaysa sa kanilang mga magulang. Which is, hindi yon nakabubuti sa isang ama at sa isang ina. Kaya nga doon sa isang young people na aking kinausap, ang sabi ko sa kanya, mauunawaan nyo yung mga sinasabi ng mga magulang nyo sa inyo kapag naging magulang na rin kayo. Kapag nagkapamilya na rin kayo. Pero mga kapatid, sa mga kabataan ngayon, bakit nyo pa hihintayin na maging magulang kayo o maging ama at ina kayo bago nyo maintindihan at maunawaan ang sitwasyon? Bakit hihintayin nyo pa? Samantalang pwede mo naman maunawaan ngayon at pwede mo naman maintindihan ngayon. Ang kailangan mo lang, buksan mo ang iyong puso at isip. Magkaroon ka ng pagpapakumbaba sa iyong mga magulang. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, may mga kabataan na namamatayan ng magulang, kung sino yung pinakamalakas na iyak, sila yung mga kapatid, madalas black sheep sa pamilya. Sila yung pasaway. Hindi ko man nila lahat, pero karamihan, kung sino yung mga pinakamalakas umiyak, sila yung mga pasaway sa magulang. Bakit? Because of guilt, regret sa buhay. Guilty sila dahil sa tanang buhay niya, mga kapatid, ay wala siyang ibinigay sa kanyang mga magulang kundi sakit ng kalooban, sakit ng ulo, pasaway. Kaya sa mga kabataan ngayon, gumising tayo sa katotohanan, mga kapatid. Amen. Gumising tayo sa katotohanan na kailangan mong kilalanin ang Diyos sa iyong buhay at kailangan mong kilalanin ang iyong mga magulang. Meron namang nagtanong sa akin, Pastor, paano kung ang magulang ay pasaway? Paano kung ang magulang ang pasaway? Paano kung ang magulang ang may pagkukulang? Mga kapatid, wala namang perpektong magulang. Kaya, bago tayo maghanap ng perpektong magulang, siguraduhin natin na perpektong anak tayo. At bago tayo maghanap at magbilang ng mga pagkukulang ng mga magulang, siguraduhin din natin na wala tayong bibilangin na pagkukulang sa sarili natin para sa mga magulang natin. Mga kapatid, baka kung magbilangan ng mga pagkukulang, baka mas marami pa tayo kaysa sa ating mga magulang. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, huwag
natin hayaan na magkaroon ng realization. Kapatid, mahal tayong lahat ng Panginoon. Sa mga kabataan, mahal tayong lahat ng Panginoon. Amen. Praise God. At higit sa lahat, mahal din tayo ng ating mga magulang. Amen. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihi sa tao na pagkapulubi. Amen. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda na. Dinggin natin ang ating ama na naging anak tayo, at huwag nating hamakin ang ating ina kapag tumanda na. Nasusubok ang pag-ibig ng isang anak sa magulang kapag ang magulang ay matanda na. Yung alagain na, doon nasusubok ang pag-ibig ng ama o ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kagaya ng anak, kagaya ng mga magulang, nung tayo po ay mga arugain pa, nung tayo po ay mga alagain pa, nung mga maliliit pa tayo, ipinakita nila sa atin at pinatunayan nila sa atin ang pag-ibig nila sa atin. Inaruga nila tayo, nagsakripisyo para alagaan tayo. Kaya nga mga kapatid, sa mga kabataan, mag-iingat kayo sa mga tao na nagpapayo sa inyo tungkol sa pagsasawalang bahala ninyo sa mga magulang ninyo. Kasi may mga recruit pati ngayon na ang ipapaliwanag sa inyo ang ipinapaliwanag sa mga magulang, sa mga anak, sa mga kabataan. May mga recruit ngayon na ang ipinapaliwanag sa mga kabataan ay meron akong narinig mga kapatid na isang kabataan, ang explanation sa kanya, obligasyon talaga ng magulang. Explanation sa kanya ay ganito: obligasyon di umano ng magulang na palakihin ang anak. At hindi daw utang na loob ng anak, wala daw utang na loob ang anak sa magulang dahil obligasyon ng magulang na palakihin at arugain ng anak. Yun ang explanation sa kanila. Kaya wala daw tayong utang na loob sa wala daw tayo dapat ipagtanaw na utang na loob sa mga magulang dahil obligasyon daw ng mga magulang na arugain at talagaan ang mga anak. Ang sabi ko naman, mga kapatid, amen, praise God, ano naman ang obligasyon mo bilang anak sa iyong mga magulang? Doon siya hindi nakasagot. Mga kapatid, kasi ang sabi ng explanation, paliwanag sa kanila, obligasyon ng mga magulang na alagaan ng mga anak. Tama yun. Tama po yun. At hindi lang obligasyon, responsibilidad nila yun. Mga magulang na alagaan ng mga anak. Pero ito naman, ano naman ang obligasyon at responsibilidad mo bilang anak sa iyong mga magulang? Biblia nagsasabi mga kapatid, anak ko, ang sabi ng Biblia mga kapatid, amen, huwag mong hamakin ang iyong ina kapag tumanda na. Mga kapatid, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka. Dinggin, pakinggan, mga kapatid, at huwag hamakin ang ina kapag tumanda na. Mayroon tayong obligasyon at mayroon pang utos mga kapatid, si Apostol Pedro, na ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kahit sa 10 utos, mayroon yun. Yung 10 utos mga kapatid, yun yung pinaka-foundation ng tao, intellectually, morally, emotionally, physically,
ang buong pagkatao ng isang tao. Ang 10 utos ang pinakapundasyon, mga kapatid, ng tao. Alam natin ang 10 utos, number 1 na nakasulat doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong luluhuran sila, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, mga kapatid. At sa mga sumunod doon, mga kapatid, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang sabi na Apostol Pedro, mga kapatid, Amen, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina, sapagkat ang pagmamahal sa magulang, Amen, ay mayroong pangako ang Panginoon, mga kapatid, sa mga tao o sa mga kabataan na umiibig dito. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, Amen, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Yung sa utos na may pangako, ang pinaka number 1, yung igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pero sa panahon ngayon, mga kapatid, wala nang galang ang mga kabataan, wala nang respeto sa mga magulang. Mga kapatid, yun yung trend ngayon. Masyadong binigyan ng kalayaan ang mga kabataan. Kaya nga doon sa batas, mga kapatid, mayroong batas sa at sa Pilipinas na ipinagbabawal ang pagpalo sa mga anak. Mga kapatid, ako po ay lumaki sa palo ng mga magulang ko. Pero doon ko nakita yung pag-ibig nila sa akin. Dahil ang anak o ang isang kabataan, ang isang anak, hanggat hindi yan nakakatikim ng palo, mga kapatid, hindi yan mag-iisip. Hindi nila maiisip na yung mga payo, mga mabubuting payo sa kanila ng kanilang mga magulang ay sa ikabubuti nila. Mga kapatid, ako, naisip ko yon sa tulong at biyaya ng Panginoon, na yung pagpalo sa akin, pagdidisiplina sa akin nung panahon na ako'y bata pa, isa yung paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagmamahal. Dahil bilang magulang, wala pong magulang na matutuwa ng kanilang mga anak ay naliligo sa kasamaan at sa pagiging walang modo, walang disiplina, walang respeto. At wala pong magulang na gugustuhin ng kanilang mga anak ay walang respeto. Kaya lang may mga kabataan na talagang walang respeto sa mga magulang. Walang pagmamahal. Kaya sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kung hindi nyo kayang irespeto, kung hindi nyo kayang mahalin, kung hindi nyo kayang mahalin ang inyong mga magulang, bigyan nyo sila ng respeto at igalang ninyo sila. Kung hindi mo kayang mahalin. Pero kung mahal mo ang iyong mga magulang, ibigay mo sa kanila ang respeto at ibigay mo sa kanila ang paggalang. Kung hindi mo sila kayang mahalin sa harap ng mga tao, respetuhin nyo sila sa harap ng maraming mga tao. May mga kabataan kasi na kung sumagot sa mga magulang, kahit sa harap ng maraming mga tao, sumasagot sa magulang. Naalala ko, mga kapatid, nung bata pa kami. Minsan kung nasagot yung magulang ko sa harap ng maraming tao, naku mga kapatid, grabing palo talagang dinanas ko. To the point na nandun ako sa ilalim ng lamesa namin. Pinapalo pa rin talaga ako. Dahil ayaw ng magulang ko na ganun ang aking maging pagkatao, paglaki ko. Kaya sa mga kabataan ngayon, amen, gumising na kayo sa inyong kahibangan. Dahil wala pong nananalo na kabataan kontra sa magulang. Ang problema lang kasi, ang gobyerno natin inalis o ipinagbawal ang pagpalo ng mga magulang sa mga anak. Kaya ang nangyayari ngayon, ang mga anak na ang pumapalo sa magulang. Grabe ang panahon po natin ngayon. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka.
May mga tao kasi, may mga kabataan kasi na imbis na magpasalamat sa mga magulang na naging anak sila, isinusumpa pa nila na naging anak sila. Mga kapatid. At may mga kabataan na ikinahihiya nila ang kanilang mga magulang. Kapag ikinahihiya mo ang iyong magulang, isa yung pagpapakita ng kawalan mo ng respeto at paggalang. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Sa mga kabataan, kaya kayo pinag-aaral ng mga magulang ninyo para matuto kayo. Para matuto kayo ng tamang asal. Matuto kayo ng pagkikipagkapwa. Matuto kayo. Amen. Sa pagrespeto at paggalang sa mga magulang ninyo. Kaya, kung ano man ang natututunan ninyo sa loob ng paaralan na mga mabubuting bagay tungkol sa paggalang at pagmamahal sa magulang, i-apply nyo. Marami ngayon mga kapatid, bihira na po ang mga kabataan na nakikita ko na nagbibisa, nagbibless sa magulang. Bihira na po. Mga kapatid. Amen. Kasi ang pag-bless mga kapatid, hindi lang yung dahil sa kultura. Kasi meron naman nagsabi sa akin, Pastor, ang pag-bless kasi, kultura ng Pilipino yan. Mali yan eh. Hindi lang yan dahil sa kultura. Kundi ang pag-bless mga kapatid, yan ay paraan at pagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa magulang. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, igalang natin ang ating mga magulang. Irespeto natin sila. Kung hindi nyo kayang mahalin ang magulang, igalang nyo at irespeto nyo. Dahil karapat dapat sila igalang at irespeto. Mahalin natin ang ating mga magulang. Pahalagahan natin yung mga ginagawa nila para sa atin. Huwag nating sumbatan ang ating mga magulang. Kung ang magulang natin ay hirap sa buhay, kapatid, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo yun. Dahil hindi ka nagsumikap. Kung ipinanganak man tayong mahirap, mga kapatid, yun ay wag natin tingnan negatibo. Kundi tingnan natin bilang positibong bagay na kung ipinanganak ka mang mahirap, kailangan mo magsumikap. At higit sa lahat, maglingkod ka sa Panginoon. Magsumikap sa buhay. Iwasang maging tamad at magkaroon ng pangarap. Amen. Kasi ang kahirapan, kapag tinanggap mo yan sa buhay mo, yayakapin ka niyan. Hindi ka niyan iiwan. Pero kapag hindi mo yan tinanggap na kahirapan, magsusumikap ka. Kaya sa mga kabataan ngayon, kung kayo man ay iginagapang ng inyong mga magulang para makapag-aral kayo, mag-aral kayo. Kasi may mga kabataan na ipinagsasabay mga kapatid ang pag-aasawa sa pag-aaral. Pinapag-aral, mag-aasawa. Nung nakapag-asawa, doon naman nakapag-isip na mag-aral. Ano ba talaga? Kaya nga mga kapatid, kailangan mo, sabi ng Biblia, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan, turo at pag-uunawa. Mga kapatid, kaya sa mga kabataan, kailangan mo ang Biblia na magbibigay sa iyo ng karunungan, katotohanan at tamang pag-uunawa sa iyong buhay, una sa Diyos, sa buhay mo, sa sarili mo, at sa lahat ng mga bagay-bagay sa mundo ito. Kapatid, amen. Pinapag-aral tayo, iginagapang tayo, mga kapatid, ng ating mga magulang para makapag-aral. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Kasi ang karunungan, ang kaunawaan, at ang turo na matatanggap mo, hindi yan mawawala sa'yo at hindi yan makukuha sa'yo. Dahil ikaw lang talaga yan ang makakagamit niya.
Amen. Habang nasa panahon ka ng kabataan, samantalahin mo yun. Amen. Ang iyong lakas, samantalahin mo para gumawa at maglingkod sa Panginoon. And at the same time, amen, maging blessing sa family. Sa mga mananampalataya na mga kabataan, sa mga kabataang mananampalataya, lahat ng ating mga natututunan sa loob ng church, i-apply natin sa buhay natin at higit sa lahat, sa loob ng pamilya natin, sa loob ng tahanan ng bahay natin. Kasi may mga kabataan, aktibo sa church, pero hindi maasahan sa bahay. May mga kabataan, aktibo sa gawain, pero hindi mo maasahan sa gawaing bahay. Mga kapatid, aktibo magsimba kapag linggo, pero hindi aktibo sa bahay. Hindi ko po minamasama ang pagiging aktibo nyo, mga kabataan sa loob ng church. Hindi ko minamasama ang pagiging aktibo ninyo. Pero kailangan kung paano kayo nagiging aktibo sa loob ng church, dapat mas aktibo kayo o aktibo tayo sa loob ng tahanan natin para tayo ay maging blessing. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Umabot na po tayo sa 3 oras ng ating pong pagtatapos. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, totoo Panginoon, ang pagmamahal sa magulang, hindi ito dapat iniuutos, kundi dapat ito po ay kusang nararamdaman ng bawat kabataan. Panginoon, sa panahon ngayon, sa perilous time, ngayon Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagkilos, your divine intervention sa lahat ng mga kabataan sa loob ng church, sa lahat ng mga kabataan sa labas ng church. Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa kanila na makita nila ang kahalagahan ng isang magulang sa kanilang buhay. Amen. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makalaya sa pagiging selfish. Dahil sa pagiging selfish ng isang kabataan, hindi nila nakikita ang kahalagahan ng isang magulang sa kanilang buhay. Panginoon, ipinagkatiwala mo sa amin ang magulang upang magsilbing gabay namin ayon sa iyong banal na utos. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang bawat kabataan ngayon, ang lahat ng mga anak ngayon na may mga magulang pa, na magkaroon sila ng tamang oras, magkaroon sila ng sapat na oras, magkaroon sila ng time sa kanilang family, sa kanilang mga magulang. Dahil may mga kabataan ngayon na tumatawag lang sa magulang kapag may problema, pero hindi madalang mangumusta. Panginoong Hesus, mangusap ka rin po, Diyos, sa mga magulang na nakikinig ngayon, na nakakaranas ng crisis sa pagmamahal ng isang anak, nakakaranas, Panginoon, amen, ng kalungkutan dahil ang kanilang mga anak ay nagiging pasaway sa kanilang buhay. Panginoon, tulungan mo po ang amin pong mga magulang na nakikinig ngayon. Bigyan mo sila ng tatag ng kalooban, tibay ng loob, katatagan at katapangan sa bawat anak na sa bawat kanilang mga anak na nagiging pasaway, ay makayanan nila ito at higit sa lahat, madala nila sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ang amin pong pagtatalakay ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat po ng ating pong mga giliw na tagapakinig at tagapanood, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. At alam ko po na tayo ay mayroong natututunan sa atin pong pagtatalakay at sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Good morning, Sister Helen Detera, Sister Eleanor Yucado, Brother JP Flores. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. And Sister April Santos, God bless po. Amen. And Sister Celine Guyon, good morning po. Ninang Ofi, good morning.
Praise the Lord. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang iba po ay hindi ko na po hindi ko po nakikita ang message ng iba, kaya pasensya na po doon sa mga hindi natin nababanggit. Amen. Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Amen sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong paglalaan ng oras. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box and Paring Vincent. Maraming salamat po sa inyong pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli, lagi po nating ipinag-aanyaya. Mamaya po alas 7 dyan po sa UPC Santa Remedios ang atin pong schedule ng pagsamba mga kapatid. Amen. At kung kayo po ay taga-Matnog, dito po sa boundary ng Manhumlan at Cadgaron, amen, Along Dahiwi po ang ating bahay Panambahan. Alas 8 po ng umaga ang atin pong schedule ng pagsamba. Ngayong umaga po ng linggo. Maraming salamat po muli. Ako po ang iyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosario. Lagi po nating tatandaan, wag po nating kakalimutan, mga kabataan, mahalin natin ang ating mga magulang nang walang kondisyon. Lagi din nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di